What's up, anime lovers? I am Reacts and welcome sa aking YouTube channel. And today ay magre-react ako sa Solo Leveling Episode 1 kung ano nga ba yung mangyayari. Kasi actually trending siya, pero first time ko siyang papanoorin. Hindi ko nabasa yung manhwa kaya wala akong idea sa mangyayari. So let's watch out now. So 3 years ago, backstory pala siya. Ayun, may mga army no, na pupunta dun sa forest. Ayan, hinahabol siya nung, ano ba ito, monster? So, itong mga to siguro ay mga hunters to. Ayan na! Oh, ito na yung ants. The red ants yung kalaban ng mga hunters. So, feeling ko, mga ano to, Lorax, itong mga to. Yung dami ng mga ants kalaban nila. No! Nila pa yung isa nilang kasama. Natanggal yung gate na kung saan papasukin nila si... So si Jinwoo, sanay na siya na laging na hospital kasi nga pinakamahina siya sa balat ng lupa na hunter. So ayan, si Mr. Song, siya sa gate na yun. Yan lang yung weapon niya, yung knife na yan. So ayun, pumasok na rin si Jinwoo doon sa loob ng Milky Way Gate. Ano kayang makakaharap nila dyan ng monster, no? Sa loob ng Milky Way Gate na yun. So yung mga hunters pala is yung mga nakukuha nilang magic stone doon sa loob ng Milky Way Gate. Kasi ito nga yung pinapakita. Ay pwede palang ibenta nila. May value siya. So si Jinwoo, nakakuha na siya ng magic stone. Masaya na siya doon sa mukha niya. Oh, kasayan na. Oh, takbo. Goblin yung kalaban niya. Oh, naano yung knife niya. Nasaksak siya. Buti na lang may tumulong sa kanya. No? So, si Johi, yung babae, isa pala siyang healer. Ayan, buti na lang may healer silang kasama. Kambi hospital na naman ang aabuti ni Jinwoo. Yung mga kasama niya, ayan, ay ipaglaban na sa mga monster. So, yung mga magic stone, pwede pala siyang i-convert into weapon. Ayan, pwede rin siyang i-convert. I mean, mana crystals pa lang mga tawag sa kanya. Magic stone or mana crystals. So, pwede siyang gamitin into weapon or kaya into energy. Kung ano man yung gusto ng Hunters Association dun sa mga mana crystal na nakuha nila doon sa dungyo na pinasok nila doon sa Milky Way Gate. So, natalo na nila yung boss ng loob ng building. This is yung wolf, brown wolf. Galit na si Joey kay Jinwoo. Ayun, wala na. Okay na ulit siya. Magaling na ulit si Jinwoo sa sulat niya dahil meron silang kasamang healer, si Joey. Jinwoo, oh yes, isa lang ang nakanyang magic stone. Muntik niya parang ikamatay. So may nakita silang parang cave or tunnel. So yung mga kasama niya ni Jinwoo ay mga D-rank. Ayun, kaya sinama siya kahit E-rank siya kasi D. Kasunod ng E-rank ay D-rank. So magbubutuhan sila kung papasok na sila or hindi, no? So, yung healer ayaw niyang sumama. So, 6-6 na yung botohan. Ang natitira na lang ay si Jinwoo yung bida. So, ano kaya ang decision ni Jinwoo? Mag-vote in kaya siya or vote out? So, tingnan ko, no? Galit na sa kanya si Joey. Yung tingin ni Joey sa kanya, naka-side eye eh. Bombastic eye. So, nag-let's go si Jinwoo kasi kailangan niya ng pera dahil nga nasa hospital yung kanyang nanay tapos yung kapatid niya naman ay nag-aaral. So, wala siyang choice kundi kumita talaga ng pera. So, yearly, nagkakandak pala sila ng mga test kung sino yung mga new hunters. Ayan kung ano yung skills, anong rank. Oh, may magnanakaw. May snatcher. Snatch yung bagong babae. May babae. Oh, biglang mawala. Lupit no, ng babae nga. Ito sino kaya to?
outfit. Oh, maganda yung babae. Sino kaya to? Ang smooth lang nung ano niya, nung action niya. Yun, binalik niya yung bag doon sa bata. Si Cha. Cha yung pangalan. Isa siyang S-rank hunter. Dinumog na siya. Ang galing ng exit niya. Parang ang gan-gan ng katawan niya, no? So, isa siyang S-rank hunter yung babae. So, ayun, pumasok na sila doon sa tunnel na nakita nila kasi nga nag-vote in si Jinwoo. Nagalit na yung leader. So, lagi pala siyang nililigtas ni Joey every time na meron silang laban doon sa Milky Way Gate. Ayan. So, sabi ni Joey, kailangan niyang ilibre, sabi ni Joey, kailangan siyang ilibre ni Jinwoo. Kasi nga, syempre, pinagaling niya si Jinwoo doon sa saksak kanina. Bilang kapalit yung parang mag-aaya si Joey ng dinner doon kay Jinwoo. So, ayan na sila, nasa gate na sila. Bubuksan kaya nila yan. So, nasa loob na sila ng gate. Mag-open kaya yung bigla or gagamit sila ng magic para ma-open yung gate na yun. Ayun, nag-open na yung gate. Nasa gitna. May magic circles nakita si Mr. Song. And meron din silang nakitang ancient script. So, merong commandments na nakasulat doon sa tablet. So, sabi ni, parang may napansin si Joey doon sa statue na sobrang laki. Parang nakatingin sa kanila yung statue. Yun yung feeling ni Joey. Wala, biglang nag-close yung yung pintuan. So, aalis na yung isa nilang kasama, no? Hala! Oh! Pinatay ng guardian yung gustong lumabas doon sa gate. Yung patay yung isa nilang kasama. So, hindi sila pwede bastang lumabas kasi pag lumabas sila, mamamatay sila doon sa guardian na nandun sa loob ng gate na nakatabi. Grabe na ang takot ni Jinwoo. So, D-rank yung kasama niya pero namatay pa din. Pinatay ng guardian. So, hindi siya D-rank yung pinasok nila. Wala. Takot na siya. Gumalaw yung mata. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari sa kanila? Lalo na nakita ni Jinwoo na gumalaw yung mata ng statue. Tingnan. Sira-sira na yung sapatos ni Jinwoo, no? Kasi nga, wala siyang gaano nakakahang mana crystal or magic stone. Kahit pambili ng sapatos, hindi niya na ma-afford kasi nga napupunta na lang syempre sa family niya, lalo na laging nasa hospital yung nanay niya. Ayun! Oo! Buti na lang nasabihan ni Jinwoo na bumaba sila. Gano'n na lang nagpaulan na vampire yung God. Oh no! Tanggal yung kamay. Kanino kaya kamay yun? Kanino kaya kamay yung natanggal na yun? Wala. Si Joey takot na. Pati yung bida. Kasi si Jinwoo, ayun, no? Kaya sila dyan, lahat, ano kayang nangyari, no? So, panoorin ko yung next episode niya para malaman natin kung ano nangyari. And if you are like my reaction, please give me thumbs up and subscribe to my YouTube channel para pa sa mga iba't ibang anime reaction. See you sa next episode ng